Ito ay maaaring mukhang isang trompeta, ngunit ito ay talagang isang wind turbine. Ang hindi kinaugalian na hugis nito ay nagtataas ng mga tanong hindi lamang tungkol sa kung paano ito bumubuo ng kuryente, kundi pati na rin tungkol sa kakayahan nitong gamitin ng hangin. Hindi tulad ng mga tradisyonal na turbine na may fan blades, ang disenyong ito ay mayroong mga makabagong saksakan ng hangin na matatagpuan sa gilid ng trompeta na parang istruktura. Ang kapansin-pansin ay nakakapagbigay ito ng kuryente kahit walang malakas na hangin. Mabisang gumagana sa simoy ng hangin na kasing liwanag ng 3.7 kilometro bawat oras. Ang hangin ay pumapasok sa labasan at inilalabas sa isang tubo kung saan ang epekto ng vinculum ay nangyayari sa makitid na seksyon ng mga tubo. Ang epektong ito ay nagpapataas sa bilis ng daloy ng hangin habang dumadaan ito sa masikip na espasyo na siyang tumutulak sa motor upang makabuo ng kuryente. Ang hangin ay lalabas pabalik sa atmosfera sa pamamagitan ng diffuser sa dulo ng buntot ng turbine. Kung ikukumpara sa mga tradisyonal na wind turbine, ang disenyo na ito ay may mga pakinabang tulad ng mas mababang gastos sa konstruksyon at mas madaling pag-install. Maaari itong makabuo ng kuryente sa isang mahinang simoy lamang. Gayunpaman, ang kapasidad ng lakas ng hangin nito ay limitado at tingnan mo, ang kahusayan nito sa pagbuo ng kuryente ay lubhang nabawasan at ito ay tumatagal ng isang malaking halaga ng espasyo. Maaring angkop ang estrukturang ito para gamitin sa mga industriya o sa industriya ng mga lugar. Ang makinang ito na kilala bilang isang pabilog na pandurog ay idinisenyo upang bawasan ang malalaking materyales sa maliliit na piraso. Binubuo ito ng isang malakas na pagdurog na baril at isang umiikot na roller. Ang ore ay ipinapasok sa makina kung saan ito ay nakompress sa pagitan ng roller at pader ng baril, sa huli ay nasira sa mas maliliit na fragment. Ang pabilog na pandurog ay ang unang hakbang lamang sa proseso ng pagproseso ng mineral. Ang mga kasunod na yugto tulad ng pag-uuri at paggiling ay kinakailangan upang higit na mabawasan ang laki ng butil at ma-optimize ang mahusay na pagkuha ng mineral. Ang napakalaking makinang ito, sa kabila ng kakulangan ng mga gulong o track, ay may kakayahang lumukso pasulong. Bagamat tila hindi karaniwan, ito ay talagang isang napakalaking bucket excavator na itinayo ni Jack noong 1983. Ang napakalaking sukat nito, 40 metro ang taas at tumitimbang ng 5,600 tonelada, ay ginagawa itong isang natatanging kahusayan sa engineering. Kamangha-mangha ang kakayahan ng excavator na maghukay ng 4,400 cubic meters kada oras. Upang suportahan ang gayong mabigat na makina, ang mga tradisyonal na truck ng gulong ay lulubog lamang sa lupa. Sa halip, ang excavator ay gumagamit ng hydraulic motion system. Isipin ang bote na ito bilang excavator at ang stick na ito ay ang hydraulic system. Inaangat ng hydraulic system ang buong excavator at itinutulak ito pasulong. Habang umuurong ang hydraulic system, lumapag ang excavator sa isang maliit na hakbang. Ang prosesong ito ay paulit-ulit na nagpapahintulot sa higanteng makina na gumalaw. Gayunpaman, dahil sa laki at bigat nito, nakakagalaw lang ito ng mga ilang metro bawat araw na mas katulad ng snail